Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa pelikula? Sino ang gumanap na bida at mga kontrabida? Bakit mo nasabi? Ang mga tauhan sa pelikula ay sina Dr. Jose Rizal. Siya ay ang pangunahing tauhan, isang Pilipino na ipinatapon sa dapitan dahil sa paglaban niya sa relihiyon at gobyernong Kastila. Josephine Bracken, isang dayuhang nagtungo sa dapitan upang samahan ng kanyang ama na magpagamot kay Dr. Jose Rizal na kalaunan ay naging kasintahan niya. Kapitan Ricardo Carnicero, siya ang gwardya na nagbantay kay Dr. Jose Rizal nang siya ay pinatapon sa dapitan. Padre Oba, ang paring Heswita na pumilit kay Dr. Jose Rizal na magbalik loob sa simbahang Katoliko, ngunit siya ay nabigo. Maria Rizal, ang kapatid ni Dr. Jose Rizal na nagsumbong sa pagtataksil ni Josephine. Narcisa Rizal, isa sa kapatid ni Dr. Jose Rizal na sumama sa kanya sa dapitan. Doña Chedora Alonso, ang ina ni Jose Rizal. Padre Francisco Sanchez, ang Heswitang guro ni Dr. Jose Rizal sa Ateneo na tumulong sa kanya sa pagpapaayos ng bayan ng dapitan. George Toffer, siya ang ama ni Josephine na nagtungo sa dapitan upang magpagamot kay Dr. Jose Rizal. Pio Valenzuela, isang doktor na nagtungo sa dapitan upang kausapin si Dr. Jose Rizal at talakayin ang suporta nito para sa armadong himagsikan. Pablo Mercado, espiya ng mga praile na nagpanggap na kamag-anak ni Dr. Jose Rizal. Joselito Asinero, isa sa mga mag-aaral ni Dr. Jose Rizal. Ang mga kontrabida sa pelikula ay si Padre Oba. Naging kontrabida siya dahil sa paninira niya kay Dr. Jose Rizal. Sinabi niya sa mga Pilipino na mapapariwara ang mga batang paslit kung maniniwala sa matatamis na salita ng erehe, kung saan ang tinutukoy niya ay si Dr. Jose Rizal. At hindi ng pagtutol niya o hindi pagpayag na maikasal si Josephine at si Dr. Jose Rizal sa simbahang Katoliko hanggat hindi nagbabalik loob si Dr. Jose Rizal. Pangalawa, si George Toffer. Siya ang ama ni Josephine Bracken na humadlang sa pagmamahalan ni Dr. Jose Rizal at ni Josephine. Pangatlo ay si Pedro Mercado. Siya ay espiya na pinadala ng mga praile at kaya hindi nagkaroon sila ng enkwentro ni Dr. Jose Rizal. Si Albert Martinez ang gumanap bilang Jose Rizal sa palabas na Rizal sa Dapitan noong 1997. Isa siyang aktor, producer at direktor at tinanghal siya bilang hari ng mga palabas sa Pilipinas. Si Leandro Delantar Alvarez naman ang gumanap bilang Kapitan Ricardo Carnicero. Siya ay kilala bilang Roy Alvarez, isang aktor, isang direktor at isang scriptwriter ng mga palabas, teleserye at mga teatro sa Pilipinas. Chris Michelina ang gumanap bilang Father Oba. Kilala siya sa pagiging writer sa mga palabas na Batas ng 45 noong 1991, Magandang Hayop noong 1987 at In My Own Hands noong 1996. Si Karil Manuela ang gumanap bilang Manuela Orlac, isa siyang aktres at nakilala sa palabas na Rizal sa Dapitan noong 1997. Si Jaime Francisco Garcia Fabregas ang gumanap bilang Father Francisco Paula de Sanchez. Isa siyang aktor at musical scorer at kilala siya sa mga palabas na Shake, Rattle, and Roll, Jose Rizal at iba pa. Ipinanganak siya noong February 28, 1950. Amanda Page, siya ang gumanap bilang Josephine Bracken, ang asawa ni Jose Rizal. Kilala siya bilang aktres sa mga pelikulang Rizal sa Dapitan noong 1997, Estrebel, Gestapo ng Maynila noong 1998 at iba pa. Si Anthony Biantimo ang gumanap bilang Pio Valenzuela. Kilala siya sa screen name na Noni Biantimo at isang veteranong aktor sa larangan ng teatro sa Pilipinas. Kabilang rin siya sa tinatawag na Philippine New Wave Cinema sa pagkakaroon ng samot-saring tagumpay sa mga palabas sa kinabibilangan niya.
Si Soliman Cruz ang gumanap bilang Pablo Mercado, isa siyang veteranong aktor at kilala sa pagganap sa mga iba't ibang palabas sa Pilipinas. Kabilang narito ang palabas na Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros noong 2005. Si Maria Carmela Espiritu Pangilinan ang gumanap bilang Maria Rizal. Kilala siya sa screen name na Candy Pangilinan, isang veteranong film actress at comedian. Nanalo siya bilang Best Actress in Cine Filipino noong 2006 at Los Angeles International Film Festival. Si Tres Dumpit naman ang gumanap bilang Narcisa Rizal, isa siyang Filipina actress at kilala sa mga palabas na In My Own Hands noong 1996, Bakit May Kahapon Pa noong 1996 din, at sa Dirty Affair noong 1990. Si Rustia Cruz Carpio ang gumanap bilang Teodora Alonzo, ang nanay ni Rizal, sa palabas na Rizal sa Dapitan noong 1997. Isa siyang batikang actress, scholar, playwright, philanthropist at public servant na nagtanghal sa samot-saring telebisyon, palabas at tanghalan. Si Junel Hernando naman ang gumanap bilang Joselito P. Ahiniero. Kilala siya bilang aktor sa mga palabas sa Magic Temple noong 1996, Batang X noong 1995 at Magic Kingdom ang alamat ng Pamortis noong 1997. Si Aureo Solito naman ang gumanap bilang blind man o ang bulag na mama sa palabas na Rizal in Dapitan 1997. Kilala siya bilang Kanakan Balintagos at isang palaman filmmaker. Siya ay adbokante ng mga karapatan ng mga indigenous Filipino at siya ay nagmula sa angkan ng mga Shaman Kings mula sa tribo sa Palawan. Si Kit Anthony naman ang gumanap bilang pangalawang mag-aaral ni Jose Rizal. Kilala siyang aktor sa mga palabas na Third World Hero noong 2000, Rizal sa Dapitan noong 1997 at Sedi noong 1996. Si Angie Castrense ay gumanap bilang isa sa mga mag-aaral na tinuruan ni Jose Rizal sa palabas na Rizal sa Dapitan noong 1997. Siya ay kilala sa mga palabas tulad ng Iskal noong 2019, Closer to Home noong 1995, and Love You to the Stars and Back noong 2017. Si Ed Aquino naman ang gumanap bilang unang estudyante ni Jose Rizal, at Olan Sanchez bilang pangatlong estudyante ni Jose Rizal sa palabas na Rizal sa Dapitan noong 1997. Buod ng buhay ni Rizal sa Dapitan noong 1977. Si Rizal ay nasa pangangalaga ni Don Ricardo Carcinero, isang komandanteng hukbong Espanyol. Si Rizal ay nanirahan sa Dapitan ng tahimik. Nagkaroon siya dito ng mga lupain at hayupan. Nakapagpatayo din siya ng daluyan ng tubig gamit ang kawayan na nagmumula sa sapa. At isang araw ay may dumalaw sa kanya na isang malapit sa kanyang loob, sa kanyang buhay. Ito ay si Father Sanchez, na kung saan ito ay isang misyonero na gusto niya lang magbalik loob si Rizal sa simbahan. Ngunit si Father Sanchez ay nabigo, kaya't ito ay nagbalik ng Maynila. At dahil nga siya ay isang magaling na guro, may isang gabi ay may pumunta sa kanyang mag-anak na kung saan ay gusto nilang pag-aralin yung anak nila doon kay Rizal. At tinanong niya ang pangalan at tinawag niya itong Katukayo sapagkat sila ay magkaparehas ng pangalan. Kinaumagahan naman ay may naganap na misa at doon ay may mga paring nagsasabi na wag daw makikinig sa matatamis na salita na sinasabi ng mga ere, na kung saan si Dr. Jose Rizal ay isang ere. Kaya parang sinisiraan siya dito. Sinisiraan siya ng mga pari sa mga tao. Ngunit
mga magulang na nagpatuloy na dinala yung anak nila upang matuto yung mga anak nila. At pagkatapos nun ay sinubok nila yung bagong isang estudyante. Dinala ni Rizal ito sa gubat at tinakot niya ito na kung saan doon sa puno ng balete ay may mga lumalabas na anumang elemento at saka mga kapre. At tinry niyang iwanan yung kanyang tungkod sa may isang ugat ng puno ng balete. At pagbalik nila sa bahay nila, sa kanilang tinitirhan, ay naalala ni Rizal na wala ang kanyang tungkod. At naalala ng bata na iniwan niya ito sa puno ng balete. At ang ginawa ni Rizal ay pinabalik niya ito sa puno ng balete para kuhain ang kanyang tungkod. Pumunta ang bata sa balete kahit na takot ito dahil nga sa mga kwento ni Rizal. Ngunit ito ay napagtagumpayan niya kahit na siya ay tinakot ng mga kasamahan at tinawanan dahil nga duwag daw si Jose. Ngunit ito ay humiyaw at sinabing, napagtagumpayan ko naman yung pinagagawa sa akin ni maestro. At umagri doon si Rizal, kaya i-welcome nila yung bagong estudyante. Habang tumatagal ang panahon, dinalaw siya ng magulang niya at saka dinalaw siya ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid, na kung saan natuwa yung kanyang ina dahil nga marami ng lupa at mga hayupan si Rizal. Parang naging maganda ang buhay niya dun sa dapitan. At hanggang sa umalis din yung mga magulang niya at siya na lang ulit mag-isa. Tapos may isang lalaking nagpanggap na kamag-anak niya na pumunta doon. Hindi mo sinabi ng lalaki na kung hindi ba daw siya nakikilala. At sabi niya din dito na hindi daw siya naglalagi sa Laguna nung mga bata pa sila. At pagkatapos ay kung ano-anong sinabi at naghihinala na si Rizal hanggang sa nainis na si Rizal at pinatuga niya ito kung sino nagpadala sa kanya. At yun pala ay nagpapanggap lang na kamag-anak at siya ay pinadala ng mga praile upang ipapatay si Rizal. At habang tumatagal ang panahon, naggagamot din siya ng mga taong may mga karamdaman sa mata. At may isang pumunta dito na si George Toffer, na kung saan kasama dito si Josephine Bracken. At doon nahulog ang loob ni Rizal kay Josephine Bracken. Dito siya natutong magmahal. Habang tumatagal, gusto nilang magpakasal, ngunit sinabi ng isang pare na hindi ako nagkakasal ng isang ere. Okay lang kay Josephine Bracken kasi isa siyang iglesia Katoliko, ngunit sabi ng pare na ngunit isa kang ere, kaya hindi ko kayo maikakasal. Kaya ang ginawa ni Rizal ay sila ang nagkasal sa kanilang dalawa. At namuhay sila ng maayos at nagdalang tao si Josephine Bracken. Ngunit nang dumating ang araw na sinabi nung kapatid niya na
si Josephine ay isang pinadala lang siya upang mag-espiya kay Rizal. Nagalit si Rizal at nakunan si Josephine. Nalaglagan siya ng anak. Pero habang nagtagal ay naging okay naman si Josephine at saka si Rizal, at gustong umalis na ni Rizal sa dapitan, ngunit kailangan niya pa ng isang buwan bago siya makaalis. At nang makalipas ang araw ay may dumating na babae na sinabi na pwede ka nang umalis, hindi mo na kailangan ng isang buwan para lang makaalis ka dito sa dapitan. At nagmadali silang mag-asawa upang umalis sa dapitan. Ngunit doon nagtapos yung isang dialogo sa buhay ni Rizal, pero nakalagay doon sa dulo na hindi nakarating si Rizal sa kanyang patutunguhan sapagkat siya ay pinatay na or pinaslang na. At doon nagtatapos ang buhay ni Rizal sa dapitan. Ang aral na ating mapupulot sa pelikulang Rizal sa Dapitan ay pagkakaroon ng kabutihan loob at pagtulong kahit nilimitado ang kalayaan na iyon nakakamit. Ipinakita ito sa atin ng ating pambansang bayani sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga estudyante at pagtulong sa kahit sino man na kanyang kababayan. Dahil ang kanyang pinahalagaan sa buhay ay ang karunungan at pagpahalaga sa bayan. Bilang isang manonood at mag-aaral na hindi na bago ang karakter at katangian ni Dr. Jose Rizal, ay masasabi kong magaling at professional ang mga gumanap sa pelikula. Dagdag pa rito ay masasabi ko din kapani-kapaniwala ang bawat tagpo at eksena, lalong higit ang pagkakaganap ng mga tauhan sa pelikula, partikular na sa pagganap ni Albert Martinez bilang Dr. Jose Rizal. Binigyan niya ng buhay ang karakter ni Rizal na sa bawat emosyon at linyang kanyang binibitawan ay siyang makakapukaw ng damdamin ng mga manonood. Naisalaysay rin sa pelikula ang ilan sa mga tagpo at kaganapan sa buhay ni Rizal, tulad na lamang ng pagkakakilala niya kay Josephine Brackett, na sa tingin ko ay nabigyan din ng hustisya ng aktres ang pagkakaganap sa karakter ni Josephine Brackett. Sa makatuwid, ang pelikulang Rizal sa Dapitan noong 1997 ay naipalabas ng maayos sa madla na sa aking palagay ay siyang makakapukaw sa damdamin ng mga mamamayan bilang isang Pilipino at lalong higit sa ating bagong henerasyon. Habang pinapanood ko ang pelikula ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan, makikita natin dito kung gaano katindi ang pagpapahalaga niya sa edukasyon. At sa pagkakagawa ng kwento, mapapansin natin dito kung gaano kagagaling at kahuhusay ng mga aktor at mga actresses, lalo na si Albert Martinez na ginagampanan bilang Dr. Jose Rizal sa Dapitan. At sa pagkakahalalhan ng kwento, kita natin na tama yung mga lines, mga lugar, mga pangalan sa totoong buhay. At hindi lang yun, makikita rin dito yung mga palitan ng mga malalalim na salita ng mga bida na mas ikinagaganda ng kwento. At kitang-kita rin dito na ginagawa nila yung best nila para mas maganda yung impact at kapanipaniwala ito sa mga manonood. Ang maidudulot ng pelikulang ito sa paglinang pagka-nasyonalismo ng mga manonood ay ang mga sumusunod na konsepto. Una,
ang pagkakaroon ng kamalayan ng manonood sa mga naging buhay ni Dr. Jose Rizal, ang kanyang buhay, ang kanyang aksyon, ang kanyang mga pagdesisyon. Dahil dito, kakaroon ng lubos kalinangan sa impormasyon, manonood, bawat Pilipino matutunan ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Pangalawa, pagkakaroon ng ugali, makikita rin ang pagpapahalaga ni Dr. Jose Rizal. Kanyang mga pangunahing prinsipyo sa buhay ay isang magandang simbolo at modelo ng bawat Pilipino. Kanyang pagkabayani, walang sawang pagmamahal para sa bayan ay dapat may sa buhay ng bawat Pilipino. Magdulot ito ng lubos na pagmamahal para sa bayan. Yan ang siyang magbubunga ng nasyonalismo ng bawat isa. Pangatlong konsepto, ang pagpapaunlad ng komunidad. Makikita sa pelikula si Rizal at ang kanyang aksyon sa bayan sa pamamaraan ng pangkalusugan at pang-edukasyon. Itong tatlong konseptong ito na aking nabanggit ay iilan lamang ng pagka-nasyonalismo. So, ay magandang umaga. So, ano nga ba ang nagawa ni Rizal? Ano-ano nga ba nagawa ni Rizal sa Dapitan? So, unang-una sa listahan, si Rizal ay naging isang guro na kung saan itong mga kabataan na to, sila yung mga kabataan na kung saan sila yung mga batang hindi nakapag-aral dahil may kakulangan sila sa pera. Kung kaya't si Rizal na naging isa nilang guro. Pangalawa, naging doktor si Rizal na kung saan gumagamot siya ng mga may diferensya sa mga mata. Isa na nga dito ang kanyang ina na si Chidora. Sunod naman ay namilit siya or sunod naman ay sumulat siya sa mga sa gobernador ng Cuba na kung saan kung pwede maaari maging doktor siya roon. At hinintay niya ito ng 1 taon. Gayunpaman, sa kasamaan palad, sa pagpunta niya ng Cuba, hinarangan siya ng mga Espanyol. At doon ay hinatulan siya ng kasalanan bilang isang rebellion. Doon ay pinagbabaril siya sa likod. Sa pelikulang Rizal in Dapitan, ito ay isang pelikulang nailathala at naipalabas sa sinihan na nagbibigay diin sa karanasan ni Jose Rizal sa Dapitan nang siya'y makulong ng 4 na taon. Ang pelikulang ito ay aking may re-recommendang panoorin ng lahat upang matunghayan nyo ang lahat ng pangyayari nang si Rizal ay may padala sa Dapitan. Dito matutunghayan natin ang kanyang buhay sa 4 na taon na pagkakakulong na yun. Doon makikilala natin ang kanyang pagiging isang guro, isang alagad na nagsisilbi para sa bayan. Doon nabigyan diin ang kanyang mga paghihirap at mga nagawa nung siya ay nasa kulungan. Doon din natin matutunghayan ang pagsisimula ng pag-iibigan ni Josephine Bracken at saka ni Jose Rizal. At sa aking opinion, ito ay isang karapat-dapat at napanooring pelikula at nagbibigay ito ng magandang representasyon sa palabas sa buhay ni Jose Rizal. Yun lang.